Yan ang batas, oh. Kaya hindi ka na nga papatay ngayon, eh. Bawal na pumatay. Huwag ka magpapakahulugan, kapatid, ano? Napakarami mong ipapahamak, hindi lang ang sarili mo, pati yung maniniwala sa'yo. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University at mga ka-youthie. Welcome na naman po kayo sa atin pong channel, sa atin pong regular show. Para po sa mga baguhan ng atin pong ginagawa dito sa Youthie, tayo po ay nanonood ng mga religious discussions, mga preachings, mga sermons, mga compilation po at iba pa. And for this particular video, ang most in demand po natin na ating papanoorin at papakinggan, si Brother Eli Soriano ng Members Church of God International, mga ka-youthie. And as you probably know, ang ginagawa po natin sa Youthie, tayo po ay nakabase po sa tema, no? So, ang mga past po na video reactions natin, bayan ng Diyos, Israel, something like that. And this is a continuation, mga ka-youthie. Ito na naman po, mga compilation ng Itanong Mo Kay Soriano episode patungkol pa rin daw po sa Israel. Sa akin pong background sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel at ako ay member ng isang international public speaking organization ng Toastmasters International. Mga ka-youthie, alam niyo na po yan, hindi ako member ng MCGI, Members Church of God International. Kung kaya, please expect me to possibly agree with some points that I could hear and possibly disagree with the points that I hear. Ang sa akin lamang po, wala po akong religious po na agenda. I'm just giving my neutral and fair reaction, mga ka-youthie. So please take it with a grain of salt. And also, if you like these kinds of contents, you already know what to do. Click like, thumbs up po, mga ka-youthie, and be interactive dyan po sa ating comment section below. Lahat po ng mga comments ninyo, mga messages po ninyo ay amin po talagang binabasa. And yung pag-like nyo po signifies that you are recommending this particular video sa iba pong mga YouTube viewers, mga ka-youthie. So, if everything now is ready, let us watch this video together. Sabayan niyo po ako. Let's go. Bradeli, magandang gabi. Magandang gabi po. Tatanong ko lang, Bradeli. Ano yung ba masasabi niyo doon sa pangyayari ngayon sa Israel? Yung bakit hindi matapos-tapos yung gera sa lugar na yun? Kasi nakasulat sa Biblia yun eh. Related ba sa Bible yun? Oo. Kasi ang Israel, isang bansang mahal ng Diyos. Pero may warning ang Diyos sa kanila. Pagka sila hindi magtatapat sa kanyang mga palatuntunan at sa kanyang mga kahatulan, hindi sila magkakaroon ng katahimikan. Tignan mo hanggang ngayon. Hindi ba matatapos yun, Bradeli? Hindi. Hanggang sa... hindi nagtapat ang mga pagkaraan ni Kristo at mga apostol eh. Puro nagliko-liko na ang Israelita eh. Yung iba nga, hindi na Kristiyano ngayon, Muslim na eh. Yung iba naman Pentateuch believer pa ang tawag nila. Hindi sila naniniwala sa bagong tipan. Hindi, di ba, Bradeli, maraming mga relihiyon na nakakapangyari doon sa lugar na yun? Oo. Wala, hindi magkakasundo-sundo yung mga yun. Hindi. Palis na. Hanggang maghukom, hindi magkakasundo-sundo. Hindi nila makikilala yung talagang totoo. Nasa Biblia yun eh. There will be a great religious war. Kasi meron akong narinig na isang na nagkomento na yung raw ay matatapos sa pamumuno raw ng isang tao. Kaya naitanong ko sa iyo. Sabi nila yon. Pero hindi yun ang sabi ng Biblia. I believe that the Bible is better in information than human beings. Kasi isipin mo, kung yun matatapos, dapat matapos yung religious indifferences. Para to end the war, let us end religious indifferences. Yung napaniwalaan na nila, ayaw na naman nilang baguhin eh. Kawalan na nila. Oo, ganun ang sinasabi sa Biblia. Ikalawang Thessalonica 2. Pakinggan. Dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan. Kita mo, may mga tao lang talagang kasinungalingan na ang gusto. Maihaalis mo pa ba? Ang pinapapatay ng Panginoon, yung mga Palestinyo, dahil sila magiging sakit ng tagiliran nila bandang huli. Nagiging tama yon dahil ngayon ang sakit ng Israel, mga Palestinyo. Kaya hindi kasalanan pumatay kung ang patay mo siguro ay masamang tao. Oh, wait a minute. Wow. Okay, that escalated too quickly.
So mga kayo 3, eto po second na po pala, parang maiksi lang po pala ito ng mga compilation, ano po. Pero dun sa first part, so sinasabi po ni Brother Eli, at least yung gist po ng kanyang sinabi, na hindi daw po matatapos ang kaguluhan sa Middle East, lalong-lalo na po sa Israel at sa Palestine, and it would come until the end of days, mga kayo 3, no? Sa araw ng paghukom, parang something like that, yun po yung nagigets natin so far. Although ito pong second po na sinasabi ng tanong, no, itong nakikita natin dito. So he is saying na sakit daw sa tagiliran ng mga Israelita, yung mga Palestina, dahil noong panahon po, they were asked to kill. Wow! Saan kaya pupunta itong tanong na ito? Pero I'll be very honest with you mga kayo 3. This is something that I've heard from my father long time ago. Patungkol nga po sa issue ng pagpapaalis yata ng mga Palestinians dito sa lupain ng Israel. At nang hindi nila ginawa na parang naawa sila, kaya hindi na lang nila tinuloy na pulin yung mga tao na nakatira dito. Something like that mga kayo 3. Okay, so let's continue. Hindi po, mali yan kapatid. Tignan mo, nagpapakahulugan ka. Alam mo, maliligaw ka kapatid. Pag hindi ka nakinig sa akin, maliligaw ka. Yung Palestino ngayon, iba dun sa kaaway nila nung una. Iba naman yung Israel ngayon kaysa nung una. Yung Israel ngayon, hindi na sa Diyos yung bayan na yan, kapatid. Iba na ngayon ang Israel, iba-iba na nga relihiyon yan Marami pa nga dyan, di naniniwala kay Kristo Pinag-iisa mo Huwag mong pag-isahin yung nababasa mo sa Biblia at saka yung ngayon. Mali ka dyan, kapatid. At saka sabi mo, pinapapatay nila. Siguro, hindi masama kung ang papatayin mo, yung mga kaaway mo. Nagbago na ang batas ngayon. Panahon na ng Kristiyano ngayon. Pakinggan mo sa 7:12 ng Ebo. Sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote ay kinailangang palitan ang kautusan. Yan, nang palitan ang pagkasaserdote, si Moises yung pinalitan, ang ipinalit si Kristo, kailangan palitan ang kautusan. Ngayon, ano ba ang kautusan ngayon ni Kristo? Tingnan mo, hindi ka kasi nagbabasa ng Biblia, kaya ligaw na ligaw yung sinasabi mo Sabi nung una, sabi ni Kristo, 5:43. Narinig ninyong sinabi, iibigin mo ang iyong kapwa at kapopuotan mo ang iyong kaaway. Datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusi. Iba ang batas ngayon sa panahong Kristiyano kaysa sa panahon ni Moises. Sa panahon ni Moises, love your neighbor, but hate your enemies. Yun ang utos kay Moises. Ibigin mo yung kapatid mo, pero kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngayon naman, ang sabi ni Kristo, dadapot sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang kaaway nyo, idalangin nyo sa inyo'y umuusig. So iba na ang batas ngayon. Let us put that in English. Ye have heard that it hath been said, Thou shalt love thy neighbor and hate thine enemy. But I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you. You see? You have to love your enemies. Kaya hindi na ngayon pwedeng pumatay, kapatid. Bawal ni Kristo ang pumatay. Pati nga kaaway, pinapaibig Ang gagawin mo sa kaaway, pag nagutom, papakainin mo. Pakinggan mo sa Roma, ganito naman ang sinasabi sa 12:20. Kaya't kung ang iyong kaaway ay magutom, pakanin mo. Kung siya'y mauhaw, painumin mo. Kita mo, yan ang batas ngayon. If thine enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink. Tamo, yan ang batas Kaya hindi ka na nga papatay ngayon Bawal na pumatay. Huwag ka magpapakahulugan, kapatid, Napakarami mong ipapahamak, hindi lang ang sarili mo, pati yung maniniwala sa'yo. Binabalak ko rin na sumanib sa inyo. Walang alinlangan. Welcome ka, kapatid. Welcome ka. At welcome ka sa amin. At ako'y natutuwa na makasama ka. Kung gusto mo, sama ka sa amin, mag-preacher ka. Kasi may mga preacher, hindi naman alam ang Biblia, nagpipreach na agad. Makakaligaw yon. Maraming mapapahamak pagka nakapagturo ka ng mali. Bawal kasi ng Diyos yung hindi tayo careful sa utos Pakinggan mo sa unang Timoteo 4:16. Mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo.
manatili ka sa mga bagay na ito, sapagkat sa paggawa nito ay ang iyo ring sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Take heed unto thyself and unto thy doctrine. Continue in them, for in doing this thou shalt both save thyself and them that hear thee. Mag-iingat ka sa sarili, sa hinturo, at sa paggawa mo nito, sarili mo rin ang ililigtas mo, pati ng nakikinig sa iyo. Kaya ang anyaya ko sa iyo, kapatid, with two hands, wine-welcome kita. Kung gusto mo, mag-preacher ka, at ang totoo lang ang ituro mo, at maging dapat ka sana sa Diyos, kapatid. Nung piliin ng Diyos ang bansang Israel, sila ang pinakamaliit na bansa. Hindi naman kung mamili ang Diyos yung pinakamaganda, pinakamalaki, hindi ganon. Okay, pause po muna natin. Mga ka-U3, nagustuhan ko po yung sinabi ni Brother Eli as to separating Israel as the old Israel and then the new quote-unquote modern Israeli state, mga ka-U3. So siguro po ang tinutukoy ni Brother Eli, of course, ang lipunan, no? Ang Israeli na lipunan, noong siguro my understanding is itong mahal pa sila ng Diyos. Ngayon po na liko-liko na nga sila according to kay Brother Eli, ano po. So kumbaga at least ang understanding ko, yung treatment, ano po, ng Diyos sa kanila ay iba na. Simula nga po nung nag-turn away sila quote-unquote sa kanilang mga ginagawa. And then gusto ko din po i-mention dito yung word po na Philistine, no? P-H-I-L-I-S-T-I-N-E. Actually, dyan po nag-derive ngayon yung word na Palestine. Pero I have to really make a distinction here na even genetically, hindi po magkapareho ang mga Palestino ngayon at saka mga Philistine po noong panahon. Wala nga pong direct descendants yung mga kayuthi dito po sa mga Palestinians ngayon. And these are combinations of Arab na mga tribes, mga kayuthi, ito pong Palestino. As to main religions naman po ng mga Israeli, ng mga Hudyo, syempre, meron po tayong mga Zionist na mga Jews, meron tayong mga atheists din. And actually, meron din po tayong iilan na mga Kristiyano din po, ng mga Israeli. 70s, 80s, meron din po malaking umusbong din po na movement dyan sa Amerika. Yung mga descendants po ng mga Hudyo, nagkaroon po sila ng quote-unquote parang Jewish Christianity, mga ka-U3. So, very interesting po yung nangyari sa Israel. Pero here, of course, I believe Brother Eli will be discussing why Israel is not the city of God. At least, at yun po yung understanding natin. And probably, itatawid niya why Philippines instead is the one. So, let's continue. Ang sabi po dun sa Deuteronomio 7:6, sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos. Pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari ng higit na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Hindi kayo inibig ng Panginoon, ni pinili kayo nang dahil sa kayo'y marami sa bilang kaysa alinmang bayan, sapagkat kayo ang pinakamaliit sa lahat ng mga bayan. Nung piliin pala ng Diyos ang Israel, pinakamaliit pa siya sa lahat ng bayan eh. Yan po. Kaya hindi ang batayan ng pamimili ng Diyos, yung malaki, halimbawa Amerika o Inglaterra o kaya ang Rusya, yung mayayaman, di yun. Ngayon may hula po dito sa ating bansa na dito magkakaroon ng bayan ng Diyos. May hula po. Basahin muna natin ang Mateo 21:43, kapatid. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Sabi po ni Kristo sa mga Kristiyano dun sa Israel nung una, sa mga Hudyo. Alam nyo kasi, yung Hudyo po ang pinili ng Diyos ang mga Israelita. Pero nung bago siya pumanik sa langit, sinabi ni Kristo sa mga Hudyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos. Mawawala pala sa Israel ibibigay sa isang bansa na nagkakabunga. Yun po sabi ni Kristo sa mga Israelita nung araw, sa mga Hudyo. Aalisin ng Diyos sa kanila yung kaharian ng Diyos, ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Ngayon, ang isa pong bansa na po pwedeng tubuan o puntahan ng kaharian ng Diyos, ang isang bansa, yung sinasabi po sa Zacarias 8:7. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, narito, aking ililigtas ang aking bayan
sa lupaing silanganan at sa lupaing kalunuran. Ang posibilidad po, magliligtas ang Diyos sa lupaing silanganan at ganun din naman sa lupaing kalunuran. Pero nauuna yung silanganan Ililigtas ko ang aking bayan sa lupaing silanganan. Puntahan po natin yung silanganan, yung east. Alin sa mga bansa sa east o sa silanganan ang pwedeng doon tumubo ang katwiran ng Diyos? Pakinggan nyo sa Isaias 24. Ganito po ang sinasabi sa 15. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Ayan. Ang isang sinasabi pong hula, magaganap sa silanganan, luluwalhatiin sa silanganan yung pangalan ng Diyos ng Israel. Saan sa silanganan? Sa mga pulo ng dagat. Ang Pilipinas po mga pulo ng dagat. Wala naman pwedeng makatutol na ang Pilipinas mga pulo ng dagat Hindi naman tayo kontinente. Tayo'y archipelago. Kaya nga ang tawag ni Rizal dito sa atin Perla del Mar de Oriente. Pearl of the Orient Seas. Perlas ng dagat sa dakong silangan. Yun ay katuparan ng hula sa Isaias 24:15. May lilitaw na pagluwalhati o paglilingkod sa Diyos sa silanganan. At yan po, naniniwala kami, hindi naman para itaas ang amin sarili, kundi para magsabi ng totoo na dito sa Pilipinas, sa mga pulo ng dagat, sa silanganan, isa ang posibilidad sa Pilipinas magkakaroon ng totoong paglilingkod at pagluwalhati sa Diyos. Kaya sabi ng Diyos, ililigtas ko ang aking bayan sa lupaing silanganan. Yan. Isa po yan sa posibilidad, kapatid. Yun namang sa Mateo 21:43, basahin natin, kapatid na Daniel. Okay, before we continue mga ka-youth, so dito po sa screen nakikita natin yung similar discussion on ang nation, ang bansa na nagkakabunga. I find it fascinating as to the interpretation of Brother Eli that it is referring to the Philippines patungkol nga po sa mga pulo and I think this is part of the core doctrine ng MCGI. And interestingly also from Iglesia ni Cristo, diba, na merong kumbaga paghihirang dito sa Pilipinas. There's something special about the Philippines. Ang question ko po, dahil nasabi kanina ni Brother doon po sa phrase kayo na East and West, sinabi niya po na mauuna daw sa Pilipinas. So, ang aking understanding, at least po sa thought process po ni Brother Eli, so from East to West, and sinabi niya na East daw muna, first, Philippines daw muna. So, does it also mean that? Kasi at sa kanluran, so ang tinutukoy niya rin po is meron pang pangalawang bansa na sa West naman po. Although, to put things into perspective, at least to historical writings mga kayuthi, yung phrasing nga po kasi na East to West, this is a common idiom saying as to the universality of, for example, God's authority mga kayuthri, diba? Yun po at least yung understanding natin dito. Historically, when we say East to West, ito po ay sa perspective of the writer. Kaya honestly mga kayuthri, this perspective of literalness, I honestly don't think that this is majority of the belief of most Christian scholars at least. And just the phrasing itself would just mean islands. Kapag sinabi po kasi din natin na mga pulo ng dagat, the majority of countries are like that. Kakaunti lang po ang mga bansa actually na tinatawag natin na landlocked mga kayuthi, po. Pero I deeply understand why some faiths believe this to be so. Part of that is establishing credibility and authority of the person speaking and of the particular faith in speaking why they believe what they believe mga kayuthi. This is quite fascinating for me that both Iglesia ni Cristo and Iglesia ng Diyos have a bit of a similarity here mga kayuthi. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Sabi ni Kristo sa Israel, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos, ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Bakit aalisin ng Diyos ang kanyang kaharian sa Israel? Bakit? Basahin natin yung 1:10 ng Juan. Siya'y nasa sanglibutan at ang sanglibutan ay ginawa sa pamamagitan niya.
at hindi siya nakilala ng sanlibutan. Siya'y naparito sa sariling kanya at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Yon. Nasa sanlibutan siya nung unang siglo, pero hindi siya nakikilala ng sanlibutan. Naparito siya sa sariling kanya. Kaya pumunta si Kristo rito para sa Israelita. Pero hindi ka siya tinanggap ng mga sariling kanya. Itinakwil siya ng mismong mga Israelita, ng mga Hudyo. Kaya sabi niya, aalisin sa inyo ang kaharian, ibibigay sa ibang bansa. Ngayon, ang tanong mo, sa amin ba natupad ito, sa samahang ito? Alam mo kapatid, hindi naman kami naniniwala ng walang batayan no? Kung yung paghahari ng Diyos, yung kanyang aral, inalis niya sa Israel. Kaya ngayon sa Israel, kung ano-anong maling paniniwala ang nandun sa Israel. Meron silang tinatawag na Orthodox Jews. Meron silang tinatawag na Catholic Jews. Meron silang tinatawag na mga, mga Jews rejects the Lord Jesus Christ. Naniniwala lang sa tandantipan. Nagkaano-ano na ang Israel, na kung ano-ano nang maling paniniwala ang nandun. May mga ateista na rin doon sa Israel. Natupad yung sinabi ni Kristo sa mga apostol, aalisin sa Israel ang kaharian ng Diyos, ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Ang pamantayan ngayon, sa Pilipinas ba, nagbunga ang aral ng Diyos? May mga tumanggap ba ng aral ng Diyos? Meron bang nagtataguyod ng aral ng Diyos sa Pilipinas? Meron kasing hula sa 1:11 ng Malakyas. Pakinggan mo. Sapagkat mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hentil, at sa bawat dako ay paghahandugan ng kamangyan ang aking pangalan, at ng dalisay na handog, sapagkat ang aking pangalan ay magiging dakila sa gitna ng mga hentil, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang pangalan ng Diyos ng Israel makikilala sa mga hintil. Alin ba yung mga hintil? Yung labas sa Israel, ang tawag doon sa Biblia, labas sa Israel ay hintil. Ngayon, tayong mga Pilipino, mga hintil tayo, mga Amerikano, mga hintil yan. Pero meron direksyon sinasabi ang hula. Magmumula sa sinisikatan ng araw, tapos papunta sa nilulubugan, from east to west. Matatanyag ang pangalan ng Diyos sa mga hintil. Kaya ako naniniwala, naganap yun sa maliit na samahang ito. Bakit? Nag-umpisa ito sa sinisikatan ng araw, sa silangan Hindi naman pwedeng maganap yan sa Japan. Kasi ang Japan, ang mga Japanese, hindi katutubong kumikilala kay Kristo. Sila, ang pinaniniwalaan nila, karamihan, si Buddha. Doon lang po sa idea na katutubo na hindi pinaniniwalaan ang Christianity. Ang concern ko po is ganito, kung ang isa po sa mga qualification sa pagpili, na it is Philippines of all countries in the world, mga ka-U3, nagbunga yung Kristyanismo. Pero di ba po sa belief din po ng MCGI, ang Roman Catholics are not considered as, kumbaga, Christians that is befitting with the description of the Bible, mga ka-U3, di ba? The God of other religions that are claiming to be Christians are not the gods of the Bible. So, paano po makakonsider na nagkakabunga yun? Paano natin masasabi na nagkakabunga ang Pilipinas, mga ka-U3? I'm just quite confused about it. As to the idea of the native belief, hindi naman din po natin native belief ang Christianity, di ba? So, even before the coming of the Spaniards in 1521, in the start of government in 1565, yun pa lang naman po ang introduction ng Christianity sa atin. But prior to that, di ba? Mga pagans, mga animists, yung atin po mga ninuno, mga ka-U3, di ba po? Sa pag-refer ng bansang nagkakabunga, ang period nun is pag-start yung idea ng nagkakabunga. Doon po sa idea na meron ng Christianity when this particular verse was written, or ang tinutukoy nito is nagkakabunga ang Church of God nang na-start naman ng its existence in 1980s, mga ka-U3. Kaya hindi nga nag-umpisa sa Japan ito
Nag-umpisa ito sa Pilipinas. Kasi lahat ng halos ng bansa sa silangan, hindi kumikilala sa Diyos ng Israel. Halimbawa, punta ka sa Malaysia, hindi ang Diyos ng Israel ang kinikilala nila. Punta ka sa Indonesia, hindi rin ang Diyos ng Israel ang kinikilala nila. Sa China, hindi rin ang Diyos ng Israel ang kinikilala nila. Ang halos lahat ng bansang silanganin o mga Eastern nations, hindi kumikilala sa Diyos ng Israel. Namumukod tangi ang Pilipinas na naniniwala sa Biblia. Magmula pa sa panahon ng ating mga ninuno. Kaya naniniwala ako na tupad yan, umpisa sa silangan, tapos ngayon nandito sa kaluluran. Natupad yung hula ni Propeta Malakias. Sana naunawaan mo ang sagot ko sa iyo, kapatid na Romel. Salamat po. Okay mga ka-U3 ay bitin. Very short po pala itong compilation natin, but we are grateful to Brother Gab mga ka-U3 sa kanya po binigay po na I think 3 videos po doon if I'm not mistaken or 4. And we are grateful of course sa inyo po mga submissions and mga past mga video reactions po natin. You know, we could never do it without the request, without the messages po na sinasend po ninyo sa atin pong Facebook. And as to this particular topic mga ka-U3, so ito nga po, still on the idea of bayan ng Diyos, pero hindi na mahaba yung pitching dito, parang nga compilation ng mga itanong mo Soriano episodes. And like what I said, please feel free to watch the video reactions mga ka-Youthy na nabigyan na po natin. Still on this idea of the same topic nga po. Just to highlight on some things that I noticed. Meron po akong degree of skepticism as to the understanding or interpretation of East and West na magsa-start sa Pilipinas and mag-end somewhere mga ka-U3. Dahil at least for most po ng mga religious po ng mga writings that what we know, religious literature by historical scholars, there was no identification specifically of the Philippines. In fact, yung dalawa po nga native na Filipino religions ang nagsasabi na sila nga ang tinutukoy nito sa Biblia is ang Iglesia ni Cristo, and at least here what we know sa Members Church of God International din po. And in general po kasi at least yung consensus po sa ibang mga religious write-ups, the statement of East-West is not to be taken literally, but an understanding that God's authority and its universality applies not only to Israel, but in all corners of the world, mga ka-youth. Also, Brother Eli mentioned na muna, sabi niya po kanina na East and West, and what he's saying is that mauuna ang East and then West. Pero po on the reference po, kasi wala akong nakita na sinasabi doon na sa East muna. What was said there is East and West at po ang ginamit eh. Hindi po sinasabi na sa silangan muna at sa kanluran, mga ka-U3. But as mentioned, I understand why Brother Eli believes this way. This is of course to strengthen their belief, and of course to strengthen the belief among the members and making it clear that they are different from any other religions, mga ka-U3. But these similar things of having someone from another particular place as a prophecy, ito po ay hindi naman po limitado lang sa paniniwala ng mga Filipino religions and preachers. Meron din po niyan syempre sa Korea, meron po yung divine right din po, isa sa mga secrets niyan ng pag-maintain ng isang particular na religious organization or ruling family is to make sure that it is in the line of succession, mga ka-youth, magkakapamilya. Ganun po talaga. For example, sa Moonism, mga ka-youth sa Korea, at iba pang mga religious organizations. But anyway, mga ka-youth, please let me know what you think about this, mga ka-youth. And if you like these kinds of contents, you already know what to do. Click the video right there. You can also click this playlist over here. Kung ikaw ay baguhan, click subscribe, and I'll see you guys next time. Peace! Bye-bye!